Kung isa kang XRP investor o sumasubaybay sa kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission, malamang na interesado ka sa mga pinakabagong balita tungkol po sa posibleng settlement. Pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit umaasa ang XRP community na matatapos na po ang kasong ito. Lalo na't may bagong acting SEC chairman na si Ginoong Mark Ojeda. Ano po ang kahulugan nito at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang kaso po ng Ripple laban sa SEC ay nagsimula pa noong December 2020. Kaya matagal-tagal na po. Inakusahan ng SEC ang Ripple ng pagbebenta ng XRP bilang unregistered security, kung saan ay nangangahulugang hindi umano ito sumunod sa mga regulasyon ng US Securities Law. Dahil dito ay napilitan po ang Ripple na ipagtanggol ang sarili nito sa korte at naging malaking debate po kung ang XRP ba ay isang security o isang cryptocurrency lamang tulad po ni Bitcoin or Ethereum. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga? Dahil kung sa XRP ay maituring na security, maaaring magdulot po ito ng domino effect sa iba pang mga cryptocurrencies na magpapahirap sa maraming crypto projects na mag-operate ng legal. Kaya naman ay binabantayan ng buong crypto community ang resulta ng kasong ito. Ngayon ay ano ba ang bagong nangyari sa SEC? Ayon po sa ulat, ayan, nakikita po natin dito yung post ni Madam Eleanor Terret. Yan, ayon po sa kanyang ulat ay magkakaroon po ang SEC ng closed door meeting ngayong January 23, 2025. Kaya ngayong araw po ito para sa atin ay January 24 kasi nauuna po tayo ng halos isang araw yan, sa bansang US. Kaya kung 23 po sa kanila ay 24 naman po sa atin. Ngayon ito po ang kauna-unahang meeting ng SEC sa ilalim po ng bagong acting chairman na si Ginoong Mark Ojeda. Isa po siyang kilalang pro-crypto na official. Ang meeting na ito ay naka-schedule po para pag-usapan ang ilang mga isyu tulad po ng pagresolba sa mga litigation claims, administrative proceedings at saka mga injunctive actions. Dahil po sa sensitibong nature ng mga topic, hindi bukas sa publiko ang meeting na ito. Tanging ang mga commissioners, kanilang councils at ilang piling staff lamang ang maaari pong dumalo. Ngayon ay yung pinakamalaking tanong dito ay may pag-asa ba talagang ma-settle ang Ripple case? Yan. Marami pong XRP enthusiast ang umaasa na ang pag-appoint kay Ginoong Ojeda bilang acting chairman ay magdadala ng positibong pagbabago, lalo na po sa kaso ni Ripple. Si Ginoong Ojeda ay vocal po sa kanyang mga kritisismo sa dating paraan ng SEC na mag-regulate ng crypto industry, kung saan ay mas binibigyang diin ang enforcement kaysa sa paglikha ng malinaw na mga regulasyon. Ayon po sa mga balita ay posibleng makita po ang Ripple case sa agenda ng meeting dahil kasama po sa pag-uusapan ang mga litigation claims. Subalit ayon po sa dating SEC official na si Ginoong Mark Fagel, huwag daw masyadong umasa dahil ang mga ganitong meeting ay routine lamang. Dagdag pa niya, ang mga desisyon na gagawin sa meeting ay malamang po na nakaplano na mula pa noong panahon ni Ginoong Gary Gensler, ang dating chairman ng SEC. Ngayon ay ano naman po ang maaring gawin ni Ginoong Mark Ojeda? Yan,
Bagamat pansamantala lamang po ang posisyon ni Ginong Uyeda bilang chairman, marami po ang umaasa na gagawa siya ng mga hakbang na pabor sa crypto industry. Sa kanyang panayam po sa Fox Business ay binatikos po niya ang regulasyon ng SEC sa crypto na tinatawag po niyang disaster. At inakusahan itong masyadong nakatuon sa enforcement kaysa sa paglikha ng malinaw na patakaran. Isa sa mga hakbang ni Ginong Uyeda ay ang pagbuo po ng bagong Crypto Task Force na layong magbigay ng malinaw na regulatory framework para sa industriya. Kung maipapatupad po ito, maaaring mabawasan po ang legal na laban tulad po ng kaso ni Ripple. Gayunpaman, hindi pa rin po malinaw kung paano po niya haharapin ang kasong ito, lalo na't nasa Second Circuit Court of Appeal na ang usapin. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kung masettle po ang kaso ni Ripple? Kung magkakaroon po ng settlement, maaaring magdulot po ito ng malawakang epekto hindi lamang po kay XRP kundi sa buong crypto industry. Kaya meron po tayong tatlong mga posibleng senaryo rito. Una ay ang pagtaas po ng presyo ni XRP. Kapag natapos po ang kaso ay malamang na tumaas po ang tiwala ng mga investors kay XRP na siyang magdudulot ng pagtaas ng demand at saka presyo nito. Pangalawa ay ang mas malinaw na regulasyon para sa crypto. Kung magtatagumpay po ang Ripple, maaaring maobliga po ang SEC na gumawa ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa industriya ng crypto, kung saan ay makakatulong po ito sa iba pang mga cryptocurrency projects. Pangatlo ay ang mas maraming investors sa crypto market. Ang pagkakaroon po kasi ng positibong resulta para kay Ripple ay magpapakita po ito na posible po ang paglaban sa SEC na maaari pong mag-encourage sa mas maraming tao na mag-invest sa crypto. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors na XRP. Ayan, ang settlement ay maaari po talagang magbigay ng kumpiyansa sa pag-invest kay XRP at syempre maging sa iba na rin pong mga cryptocurrencies. Kaya yan, meron po tayong ilang mga mahalagang puntos dito. Ayan, kung tumaas po ang presyo ni XRP matapos ang settlement, ang mga nag-hold o nag-invest ng maaga ay syempre maaari pong kumita ng malaki. Maliban dito, ang malinaw po na regulasyon mula sa mga tulad ng SEC ay maaari pong magbigay ito ng mas protektadong environment para sa crypto trading. At ang panghuli ay dahil po sa global at saka crypto market, dahil po global ang crypto market ay anumang mangyari po sa kaso ni Ripple ay mararamdaman po natin kahit nasa ang bahagi pa tayo ng mundo. Yan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po ay magandang sinyalis ang pagkakaroon ng bagong leadership sa SEC, lalo na kung pro-crypto ito tulad ni Ginoong Mark Uyeda. Bagamat hindi po tayo dapat umasa agad sa settlement, ito po ay isang hakbang patungo sa mas malinaw at mas mataas na regulasyon sa industriya ng crypto. Ngunit tulad po ng lagi kong sinasabi ay huwag po nating kalimutang mag-research at mag-ingat po sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.